Sumalang na sa cross-examination ng depensa si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, ang ikalawang hostile witness ng prosekusyon. Sentro pa rin ng diskusyon ang mga kailangang dokumento sa paghirit ng pondo ng pangalawang Pangulo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganipe, live rin mula sa Senado. Dexter. Willard, ilang issue lang ang tinalakay ng depensa sa pagsasagawa ng cross-examination kanina dito kay Assistant Secretary Lemuel Ortonio ng Office of the Vice President. Kabilang nga dyan yung mga issue kung paano napasakamay ng OVP yung mga confidential fund, yung mga naging liquidation report, at syempre yung kanilang naging tugon doon sa puna ng Commission on Audit. Sa pagsalang ni OVP Assistant Chief of Staff ASEC Lemuel Ortonio sa pagtatanong ng defense team, sumentro sa administrative issues na may kinalaman sa kanyang pagiging supervising officer para sa Administrative and Financial Management Office ng OVP. In-establish ng depensa na walang mali sa hindi pag-attach ng physical and financial program sa kanilang request para sa confidential fund noong August 2022. Based on my understanding, ma'am, attaching the PFP is not required to the letter request, ma'am. Thank you. Nonetheless, when the DBM asked for documents in response to that request, you complied and submitted documents, correct? Yes, that's correct, ma'am. And you submitted those documents through your letter dated September 9, 2022. Yes, through our transmittal letter to the DBM. Ayon pa sa depensa, inirekomenda pa ng DBM sa Pangulo ang pag-aproba sa request nila para sa confidential fund. Muli ring binigyang linaw ng depensa sa pamamagitan ni ASEC Ortonio na wala sa findings ng Audit Observation Memorandum at maging sa Notice of Suspension ang pinangangalandakan umano ng prosekusyon na misused ang confidential funds. At kasalukuyan pang nakabinbin sa COA ang motion for reconsideration ng OVP sa inisyo ng Notice of Disallowance. Okay. If you know, there is a pending motion for reconsideration of the notice of disallowance covering the confidential funds for the fourth quarter of 2022 before the commission proper of COA. I am aware, Your Honor, but as to the specifics on the reply to the or the contents of the MR, I'm not very much aware of the contents. Sa kanyang recross naman, ipinunto ni Private Prosecutor May Vinagracia ang nakasaad sa 3.24 ng Joint Circular kaugnay ng kahalagahan ng PFP bilang suporta sa request ng confidential fund. Pero inamin ni Ortonio na hindi na siya pamilyar sa nasabing provision na ito nung magsumiti sila ng liham sa DBM noong Agosto 2022. Willard, tinapos na kanina ang pagtestigo ni ASEC Ortonio dito sa impeachment court. Kaya sa Tuesday, September 1 ay ihaharap ng prosekusyon bilang kanilang susunod na testigo para sa Article 1 itong si Lieutenant Colonel Manaros Boransing II, habang sa September 2 naman, araw ng Miyerkules yan, ay si Marisa Grande ng Philippine Statistics Authority. Nakatakda ring Willard na iharap ng prosekusyon bilang kanilang testigo itong si Attorney Michael Powa sa kanyang kapasidad bilang dating opisyal ng Department of Education. Kanina sa kanyang press con, Willard, itong si Attorney Powa mismo lang nagpapaalam na doon sa mga reporter na nagko-cover sa defense team dahil nga doon sa naging desisyon ng impeachment court kaugnay ng sub judice rule at yung mungkahi na dapat magtalaga na ang prosekusyon at ang depensa ng kanilang spokesperson na hindi kabilang doon sa defense team. Willard? So Dexter, magtatalaga na ba ang defense team ng bagong spokesperson? Actually, sinabi ni Attorney Michael Powa kanina, doon na sila patungo at patuloy silang naghahanap ng magiging spokesperson na hindi kasama sa defense team. At yung issue na yan ay kailangan din daw niyang sabihin o pag-usapan pa sa kanilang principal na si Vice President Sara Duterte. Willard? Dexter, may update ba kung plano ba nilang iharap bilang testigo si Colonel Dante Lachica? Kaugnay naman dito kay Lachica, kanina binanggit na ng depensa na titingnan pa nila kung ito ay iharap ng prosekusyon, saka sila magde-decide. Kung maiharap na ng prosekusyon ay maaaring hindi na iharap pa ng depensa sa kanilang presentasyon ng kanilang mga ebidensya. Pero kanina nabanggit din ito ni Presiding Officer
Chis Escudero na sa pagkakataon na hindi ipapatawag ng prosekusyon o kaya ng depensa, itong si Colonel Dante La Chica ay may prerogative niya ng impeachment court na maaring ipatawag si La Chica para matanong at mabigyang linaw yung mga issue kung saan siya nabanggit dahil sa mga nakalipas na araw, laging nababanggit itong kanyang pangalan. Willard? Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.